Amen. Blessed Friday evening. Welcome to our prayer meeting. For the message, let's sing the song Tagalog. Trust and pray. Magtiwala at manalangin. Okay. Sa unang, ano ba stanza sa Tagalog? Ano stanza? Stanza din? Okay, first stanza. Awit. Kapag dumating mga suliranin, walit tipid, ayo'y manalangin, sapagkat ang ating Diyos, siya'y nalulugod sa mga anak niyang naniglubog. Matiwala sa Diyos, yan ang dapat gawin sa oras ng suliranin. Manalangin sa Diyos, yan ang dapat gawin, sapagkat ang ating Diyos ay nakatingin. Kapag tagumpay dumating sa ating buhay, ang salita ng Diyos ay patuloy na isang buhay, sapagkat ang ating Diyos, siya'y nalulubog. Kanino? Sa mga Kristiyano naglilingkod. Naniwala mo ka dyan? Magtiwala sa Diyos, yan ang dapat gawin sa oras ng suliranin. Manalangin sa Diyos, yan ang dapat gawin, sapagkat ang ating Diyos ay nakatingin. Matiwala sa Diyos, yan ang dapat gawin sa gitna ng ating suliranin. Manalangin sa Diyos, yan ang dapat gawin, sapagkat ang ating Diyos ay nakatingin. Sapagkat ang ating Diyos ay nakatingin. Magtiwala at manalangin. Psalm chapter 27. Welcome to our prayer meeting. Amen. Psalm chapter 27, verses 1 to 4. The message for tonight is entitled Dwelling, not in Beulah land, Dwelling in the house of the Lord. Dwelling in the house of the Lord. Mananahan sa tahanan ng Panginoon.
Ano ang magiging posibleng resulta, magiging mga resulta kapag tayo ay laging nasa tahanan ng ating Panginoon? Psalm chapter 27 verses 1 to 4. Just follow me with your eyes. The Bible says, "The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the strength of my life. Of whom shall I be afraid? When the wicked, even mine enemies and my foes, came upon me to eat up my flesh, they stumbled and fell." Grabe mga kalaban ni David, no? Pwede itong literal. May mga tao talagang kumakain ng laman ng tao. Amen? Verse 3, "Though a host should encamp against me, my heart shall not fear. Though war should rise against me, in this will I be confident." Verse 4, "One thing have I desired of the Lord, that will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord, and to inquire in His temple." Sabi ni David, "One thing have I desired." Can we read this all together? Verse number 4, ready read. "One thing have I desired of the Lord, that will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord, and to inquire in His temple." Kaya minsahe nandun sa verse 4, dwelling in the house of the Lord. Let's pray. Panginoon, Ama naming mahabagin, makapangyarihan, mapagmahal sa lahat, maraming salamat sa gabing ito. Salamat muli na kami ay idinako po ninyo sa inyong bahay-sambahan upang kami ay sama-samang dudulog sa inyo sa trono ng biyaya sa pamamagitan po ng pananalangin. Salamat, Panginoon, sa pribilehiyong ito. Kami po humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga nagawang pagkakasala. Kasalanang nasa isipan, kasalanang mga nagawa na, Lord, patawarin niyo po kami. O Diyos Banal na Espiritu, kayo pumanguna sa amin. Unang-una, bigyan niyo po ng katalinuhan upang maunawaan po ang mensahe sa gabing ito. At higit sa lahat, may isang buhay po ang mensahe. Salamat po sa mga kapatid na nandito at pagpalain niyo rin ang mga kaibigan, kapatiran na makakapanood po ng preaching na ito sa pamamagitan ng Facebook. Salamat ng marami, pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa dakilang pangalan ni Kristo Jesus na aming Panginoon, Diyos at Tagapagligtas. Amen, amen. So makaupo na po ang bawat isa. Muli, magandang gabi sa ating lahat. First, tama ba? First Friday of the month July. Somebody says, handsome men and beautiful women were born on July. Hindi ko alam kung totoo yan. No? Totoo kaya yun? Sino mga July dito? Ha? LJ? Hindi pala totoo yun. Ay, ano ba? July ka ba, Jay? February. Bantog lang. Okay. So, itong Psalm chapter 27, alam nyo, kinakanta ito. Kaya na-awit ito eh. Ang tono nito ay ganito. "The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the strength of my life. Of whom shall I be afraid?" Tapos yung pinaka-chorus niya ay verse 4. "One thing have I desired of the Lord, that will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life." Pero hanggang doon lang, Hindi po yung verse. Kaya, bago pa lang akong Kristiyano, naririnig ko na itong kanta na ito. Pero alam niyo, habang sa katagalan na pinag-aaralan ko, ang ganda pala ng talata na yan. Amen? Kaya nga, sabi ni David, "One thing have I desired of the Lord, that will I seek after." Bakit siya nagkaroon ng desire na manahan lagi sa templo or sa tahanan ng Panginoon? Kasi during his time, puro labanan, puro away. Diba? Kaya, sa totoo lang during his time, hindi naman talaga siya nakapagpatayo ng templo Yung anak lang niya ang nagtayo ng templo. Yung mga bahay-sambahan, si Haring Solomon.
During his time, hindi siya pinahintulutan. Kaya tingnan nyo isa sa mga nais ni Haring David na isang araw talagang nasa templo lang siya. Ni hindi nangyari sa kanyang panahon yun. Amen? Tingnan nyo si David, desire pa lang niya to be in the house of the Lord. Samantalang tayo, we have all the freedom to be in the house of the Lord. Amen? Tingnan nyo, si Haring David, yan ang desire niya. Kaya sabi niya, one thing have I desired of the Lord, that will I seek after. After, ibig sabihin yung pagkatapos ng mga bagay-bagay na ito na naranasan niya. Sabi niya, that I may dwell in the house of the Lord. Kaya nga, to dwell in the house of the Lord, it must be desired. Kailangan talagang naisin mo to. Amen? Tingnan nyo ang mga tao ngayon, especially Kristiyano. Wala mang nakakalungkot kung Kristiyano ka, tapos wala kang desire to be in the house of the Lord. Kayo, karamihan, anong desire natin? Desire ko makapunta ng Boracay. Ganong desire, di ba? Makapunta ng ganon. Pero, alam mo, pag inuna mo ang Panginoon, yung mga lugar na yan, na desire mo, basta matutuwa ang Diyos sa iyo, makakapunta ka dyan. Halimbawa, Amerika. Maraming mga pastor na desire nila makapunta ng Amerika. Ako, may mga invitasyon na rin ako na papunta ng Amerika noon, pero hindi ko pumayag kasi maliit pa yung mga anak ko. Malay mo, in the future, di ba? Saka gusto ko, pag nagpunta ng Amerika, dalawa kami. Oh? Parang kami lang mag-usap doon, Tagalog. Bisaya pa. No? Sabi niya, one thing have I desired of the Lord. Kaya nga, to be in the house of the Lord, you must desire it. Kailangan mo talagang naisin. Alam niyo kapag ang isang bagay ay talagang ninanais mo, no one or no situation can hinder you. Tingnan nyo kapag nais mo, if you desire it, and if you have delighted or delight in it, may kasiyahan ka, kahit na maulan, pupunta ka sa church. Kahit na inaanto ka, pupunta ka sa church. Bakit? Nais mo yan at kasiyahan mo Pero yung walang mga desire, walang kasiyahan, wala silang kagalakan, wala silang delight sa gawain ng Panginoon, sa tahanan, hindi talaga pupunta yun. Amen? Sabi niya, one thing have I desired of the Lord, that will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord. Tingnan nyo all the days of my life. Amen. Ngayon, kaya minsan dwelling in the house of the Lord. Ano yung magiging resulta? Gusto nyo nang malaman? Number 1, if we dwell in the house of the Lord all the days of our lives, number 1, we will become prayerful. Amen. Why? Because the house of the Lord is the house of prayer. Tingnan nyo. Isaiah 56:7. Isaiah chapter 56:7. Na ito ay na-quote ng ating Panginoong Jesucristo sa Matthew chapter 21. Kaya pag tayo ay talagang mananahan sa tahanan ng Panginoon, ang tahanan ng Panginoon ay tahanan ng pananalanginan. Di magiging prayerful ka? 56. Kita nyo na? Verse number 7. Ito, sabi dito, even them will I bring to my holy mountain and make them joyful in my house of prayer. Their burnt offerings and their sacrifices shall be accepted upon mine altar, for mine house shall be called a house of prayer for all people. Kaya nung nandun sa New Testament, meron ng templo doon. The temple is the house of prayer. Anong ginawa ng mga tao, mga Pariseo, mga Sadduceo? Anong ginawa nila? Nagtinda ng kung ano-ano sa labasan ng templo. Kaya anong ginawa ng Panginoon? Nagalit ang Diyos at pinagtatapon niya yung mga nagtinda. At anong sabi niya?
Ha? Basahin natin, Mateo 21. Nakita niyo na? Matthew chapter 21. Verse 12. And Jesus went into the temple of God. Ito na yung house of God, no? And cast out all them that sold and bought in the temple, and overthrew the tables of the money changers and the seats of them that sold doves. Sabi niya sa estudyante, sold dobies. Anong dobies? Doves. Anong doves? Ha? Mga kalapati. Pinagtatapon niya yung may mga money changers. Wala. Di ba? Tapos, and said unto them, it is written, my house shall be called the house of prayer, but ye have made it a den of thieves. Kaya nga, the house of the Lord is the house of prayer. And if we dwell in the house of the Lord, anong posibleng mangyayari sa atin? We will become prayerful. Kaya hindi pwede na ang church, walang prayer meeting. Right. Ito nga yung house of prayer eh. Amen. Kaya kung araw, kung oras ng pananalangin, talagang mananalangin. Kung oras ng pananambahan, oras ng pananambahan. Hindi magtitinda ng ice candy. Pag meron tayo, halimbawa, magkaroon tayo ng worship service, tapos may maglalako, magtitinda ng ice candy, kukunin ko talaga yan. Tapos ano, ipamigay ko. Sayang naman yun. Isipin yan. Kaya, lalo na yung mga bata, pag sinanay natin sila sa house of the Lord, so ano mangyari sa kanila? Magiging prayerful lang. They will learn how to pray. Pero siguraduhin natin na they will grow in Christ. Kasi sabi nga, di ba? Many grow in the church but they never grow in Christ. Many knew hymns, yung hymns, mga hymnals, but they never knew Him. Yan din ang nakakalungkot yung mga lumaki na sa church, di ba? Kaya yung mga lumaki na sa simbahan, dito na namulat, pagkamulat nila, dami ng tao. Isa din sa dilema, yung bang lahat, narinig na nila, salvation. No? Minsan, kaya nga yung sinasabi ko, saved but not converted. Na-save sa utak kasi kabisado yung salvation eh. Pero ang puso talaga hindi talaga naligtas, hindi na bago. Kaya ang delikado sa mga lumaki sa church. Kahit mga anak ng pastor, yun ang delikado. Pero yung mga naligtas, tapos galing sa kalukuhan, pag naligtas yan, totoo talaga naligtas yan. Yung mga galing sa bisyo, galing sa kawalangyaan. Pag naligtas yan, grabe magbago yan. Pero yung mga namulat sa church, magugulat ka. Hindi mo tinuruan ng bisyo yan. Magugulat ka, may bisyo. No? Kaya dapat kayo lumago talaga kay Kristo. Hindi lang kayo lumaki sa church. Okay? Kaya nga, if we dwell in the house of the Lord, what will happen? You will become prayerful. Why? Because the house of the Lord is the house of prayer. House of prayer to eh. Hindi man kasing ganda ng church building yung building natin dito, but I guarantee you, this is the house of prayer. Okay, saan naman pwede tayo mag-pray? Ha? You can pray with solo ka lang, pero iba yung nag-pray ka na marami. No? Mas maganda yung marami pag nag-pray. Meron tinatawag na unanimous prayer. No? United prayer. Okay? Ito ang ginagawa natin. Okay? So, yan po yung mangyayari kapag if we dwell in the house of the Lord. Sipin mo desire lang ni David yan, pero tayo dito na. No? That I may dwell. One thing have I desired of the Lord, that will I seek after. That will I seek after. Nahanap pa lang niya. Kasi nga, during his time, when you read
the life of David, grabe yung mga pinagdaanan niya. Naging hari siya, nag-rebuild yung anak niya na si Absalom, umalaban sa kanya, di ba? Hanggang sa tumakbo pa siya dahil papatayin siya ng kanyang anak. Yan ang buhay ni David eh. Right. Dahil isang araw, sabi niya, gusto ko magtayo ng templo, sabi ng Diyos sa kanya, hindi pwede. Because you are a man of war. Yung kamay mo, maraming dugo. Right. Sabi ni ng Panginoon Diyos sa kanya, ang gagawin mo lang, ihanda mo yung mga materyales sa templo. Yung anak mo ang magtatayo. Amen. Ayun na sabi niya, no? Yun ang desire niya, no? Right. I may dwell in the house of the Lord. At sabi pa nga din dun sa Psalm 84, na kapag nasa house of the Lord siya, kahit na maging doorkeeper lang siya, sapat na sa kanya. Can you imagine? Yung kanyang pangarap, yung desire niya ay maging doorkeeper. Amen. Gusto niya, ibig sabihin, pag nasa templo siya ng Panginoon, meron siyang ginagawa. Right. Yung iba, ayaw ng doorkeeper. Ayaw din ng janitor. No? Right. Alam niyo, kahit na yung ginagawa mo sa church ay unnoticed, no? Hindi ganong pansinin ng mga tao. Kuha niyo? Amen. Basta para sa Diyos yan. Do it heartily. Amen. Right. Huwag kayong gumawa, mamili ng tawag dyan, ministry sa church. Correct. Ay, hindi ako pangit ng ministry ko sa church. Bakit? Tagalinis na lang sila. Anong gusto mo? Dapat yung leader ko eh. Dapat MC ako. Yung bang, pag ganyan tayo, walang nangyayari sa'yo. Amen. Ha? Tama. Kailangan mo, pag ano ang naka-assign sa iyong ministry, do it heartily. Amen. Right. Do it happily. Right. No? Not hurtily. Gumagawa ka pero nasasaktan. Kaya nagmumurmur. Hindi man ako bagay dito sa CR. Galingan mo kung saan ang ministry mo. Right. Pero nga ang kwento sa Bible si Joash. Ano ang ministry ni Joash? Siya ay keeper of the oil. Saan siya? Doon sa cellar. Doon sa... Ano cellar sa Tagalog? Sa ilalim siya ng templo. Pero ano siya? Keeper of the oil. Kaya nagkakaroon ng ilaw kasi nandun siya sa baba, nag-ano ng oil para magkaroon ng ilaw. Unnoticed. Pero anong ginawa niya? Kahit di siya napansin ng mga tao, pero alam ng hari na faithful yung ginagampanan kasi maayos yung parang ganito, maayos yung mga ilaw. Kaya meron kasing gumagawa eh. Right. Kahit na hindi din nakikita ng tao. No, sa ministry, sa church, pag ikaw gagawa dahil sa may nakatingin sa iyo, anong nangyari sa iyo? Correct. Paano kung hindi ka natitingnan? Paano yung mga kasama mo bulag? Eh, di ba? Di ba natitingin sa iyo? Right. No. Correct. Di ako gagawa. Bakit? Walang tumitingin. No? Mahalaga ang Diyos nakatingin. Amen. Basahin natin yung doorkeeper. Psalm 84, verse 10. Ganda to eh. I'd rather be a doorkeeper. Wow! Verse number 10. Sabi ni Haring David, for a day in thy courts is better than 1,000. I had rather be a doorkeeper in the house of my God. Wow, kumbira, no? Than to dwell in the tents of wickedness. Ano ibig sabihin nito? Halimbawa, maganda nga yung pwesto mo. Nakalagay ka sa mga palasyo, pero palasyo ng mga kasamaan. Right. Sabi ni David, mas mainam pa na ako ay bukas at tagasara ng pinto ng house of God kaysa mag-dwell ako sa tents of the wicked people. Di ba? Right. Nagtatrabaho ka halimbawa sa palasyo, ang ganda ng palasyo, pero mga unbelievers. Eh, sabi ni David, hindi ko ipagpapalit yan sa kahit na tagabukas na ako. Diba? Kaya kayo mga naka-assign dyan, ha? Dapat. Pagbukas, morning po, welcome to, dapat ba? Welcome to Bible Baptist Church. Diba, Jay? Diba? Tapos, doon po kayo mo po.
Pag lumihis, doon nga yung tigas ulo mo, ha? Pagalitan mo. Amen? Amen. Sabi mo yan. Tapos yung iba, gustong lumayo sa church. Right. Samantalang yung hari ng Israel, yun ang desire niya to be in the house of the Lord. Amen. Kaya nung narinig niya yung mga tao na sinabi, let us go into the house of the Lord, sabi ni David, I was glad. Kaya nga, if we dwell in the house of the Lord, we will become prayerful. Pangalawa, we will become productive. Tingnan niyo to. Alam niyo ba yung ibig sabihin ng productive? Ha? Psalm 92. Iba yung mga tao na sa church lumaki. Lumaki, tapos talagang kilalang-kilala ang Diyos na pinaglilingkuran. Magiging productive yan. Magiging fruitful. Sabi sa Psalm 92, verse number 12, tsaka 13. Ganda ng ang ano na ito. Hanggang 14. Anong sabi sa verse 12? The righteous shall flourish like the palm tree. He shall grow like a cedar in Lebanon. Alam niyo, tinignan ko yung cedar of Lebanon. Nakita na kayo ng mataas na na pag tinignan mo, pwedeng lagyan siya ng ginagawa ito na Christmas tree. Yung mataas na gano'n. Hindi yung pine tree. Marami yan sa amin doon sa Damilag. Pero siyempre, hindi Cedar of Lebanon yun. Sa Pilipinas eh. Cedar of the Philippines ang tawag pala nun. No? Ang ganda kaya niyan, no? Pag maliit yan, ano yan siya? Basta para siya ginagawa nilang Christmas tree. Pag ganyan, tinitrim nila tapos pagka December, nilalagyan nila ng ilaw. No? Pag wala ng December, tinatanggal. Hanggang sa lumalaki yan. Tingnan nyo The righteous shall flourish like the palm tree. He shall grow like a cedar in Lebanon. Those that be planted, tingnan nyo to, in the house of the Lord shall what? Ito yung sinabi ko productive. Shall flourish in the courts of our God. Alam niyo sinabing flourish? Kung rose, halimbawa rose, gusto mong mamulaklak yan, mamumukadkad, mamumulaklak. Saan mo yan itatanim? Alam mo, itanim mo sa semento. Itanim mo yan sa tamang lugar, sa lupa. Pero hindi lahat ng lupa itamnan mo. Right. Di ba? Kung gusto mong maging productive, mamunga ka ng mga bunga ng banal na espiritu, abay dapat talaga nasa house of God ka. Right. Palagi. And those that be planted in the house of the Lord shall what? Shall flourish in the courts of our God. Yung salitang flourish, tinignan ko yan, maraming ibig sabihin. Magiging productive, magiging fruitful. Sa Tagalog, mamumukadkad, mamumunga. Kita mo yan? Amen. Di ba? Kaya pag Kristiyano ka, ang lugar para mag-flourish ka, maging productive ka spiritually, ay dapat doon ka sa church palagi. Right. Amen. Sabi, shall flourish in the courts of our God. Ito verse 14. They shall still bring forth fruit in old age. Kahit na matiguan ka na. But if you are in the house of the Lord, you are planted in the house of the Lord, you will still bear fruits. Kahit natiguan ka na. Right. Galing, no? You will become profitable. Amen. Kaya nga sa ano pala, sa ministry, wala talaga sa edad. Right. Kaya kung halimbawa, tinatawag ka ng Diyos kahit 53 years old ka na, you will still, what? Bring forth fruit in old age. Magpupunga ka talaga. By the way, what is a jackfruit? Is it a root crops or a fruit? Alam niyo ba yung jackfruit? Langka? Ano yan? Is it a root crop or a fruit? Root crop, mga sabi sa'yo pa, mga lagutmon ba? No? So, siyempre, fruit yan. Jackfruit nga eh.
How about sweet potato, kamote? Is it a fruit or a root crop? Root crop, mali. Is it a fruit? Because when you eat sweet potato or kamote, the result will be fruit, 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 fruit. May tumawa Sander ah. Paliwanag nila kay Sander kasi hindi nanunawaan. Ha? Sipin mo yan, no? Kaya nga, pag nasa gawain ka ng Panginoon, di ba? Siyempre, ibig sinabing planted, ibig sabihin, yung mga, ano ba ang, bakit nabubuhay yung mga tanim? Because of the, may dalawang letra, double O, because of the roots. That's mga roots. Tuloy na, ugat. Ang isang tanim, hindi yan mabubuhay kung walang ugat. Kaya ibig sabihin, pag tayo nakaugat sa salita ng Diyos, di ba? Pag nakaugat ka sa salita ng Diyos, hindi ka hiwalay sa church eh. Kasi sa church, doon tinuturo ang salita ng Diyos. Dito tinuturo. Pag nakaugat ka, magbubunga ka talaga. Magiging prayerful ka, magiging productive ka. Amen? Kasi, no? They shall still bring forth fruit in old age. Tapos ano pa? They shall be anong kasunod? Ha? They shall be tambok. They shall be fat. They shall be fat and flourishing. Grabe na. Yung fat dyan, ibig sabihin, hindi fat na, malusog. Ayun ang ibig sabihin eh. Diba pag nakita tayo, ano ka rin? Ang lusog mo, di ba? Tama ba? Ibig sabihin, lulusog tayo sa spiritual kapag tayo ay nakatanim, no? Planted in the house of God. We will flourish. Kumbaga sa magniningning ka. Isa kang bukod tanging tao. Parang estudyante yan eh. No? Sa lahat ng estudyante, meron talagang mag-flourish yan. Sino yun? Yung talagang matalino. Yun ang mangingibabaw. No? Eh yung mga teacher, hindi nyo pa naman alam, hindi nyo malalaman kung sino talaga matalino pag start, di ba? Pero tinitingnan nyo yung grado, no? No? Oh, 99 delikado to, baka palitan ako nito. Hindi na eh. No? So malalaman mo, pero kung hindi mo, hindi mo titingnan yung mga cards ng mga estudyante mo, malalaman mo kung sino yung mag-flourish eh. Yung mga matatalino. Malalaman mo rin kung sino yung hindi mag-flourish. Yung nakangangalan kapag nag-lecture ka. Tatago yan, no? Kasi hindi nga nakakaunawa. Kaya nga, napaka-importante. No? We must desire to be in the house of the Lord. Never ninyong pangarapin na lumayo sa gawain ng Diyos. This is the house of the Lord. No? Dito natin ginagawa yung mga bagay patungkol sa Diyos na maluwalhati ang Diyos. Ito, prayer meeting. Prayer meeting. Alam niyo ba na maraming mga simbahan na wala na silang prayer meeting? Ha? Ito Friday talaga, prayer meeting. Miyerkules natin, midweek service. Pero ang prayer meeting, hindi pwedeng walang preaching. Before the prayer, meron talagang preaching. No? Kaya huwag nating maliitin yung pagpunta sa church. Yung pananalangin. Grabe ang Panginoon pag nanalangin tayo. Ha? Yun nga lang, alam mo maganda yung yung sa totoo lang, hindi naman lahat ng mga pumupunta dito at nananalangin ay pinapakinggan ng Diyos eh. Kung sa sarili mo lang, alam mo yan sa sarili mo eh. Pero bakit yung mga desire mo, nakarating pa rin sa'yo, nakamtan mo? Kasi nga,
because you came into the church and somebody prayed for you. Amen. Pero kasi nag-pray sa'yo. Right. Halimbawa lang sa mga mahal natin sa buhay, sa mga anak natin. O sa tingin nyo ba? Kaya sila nakarating sa ganyan dahil nag-pray sila, prayerful sila. Yeah. Hindi, di ba? Right. Totoo yan. Pero bakit? Bakit narating nila yan? Kasi nga, may nag-pray. Amen. Right. Kaya gusto ko yung kanta na someone is praying for you. Iba naman yung, I am praying for you. Ano? To be my wife. Iba yun. 11 years old ka pa lang, yan ang prayer mo. Sander? Nakuha mo din? Kaya mahalaga yung mahalaga yung tayo pumupunta. Amen. Right. Those that be planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God. They shall still bring forth fruit in old age. They shall be fat and flourishing. Na kahit na meron ka ng edad, pero you're still coming to church, pray ka pa rin, magbubunga ka pa rin. Amen. You will become productive. Siyempre, yung panghuli doon, you will become profitable. Kasi nga, kahit na may edad ka na, kapaki-pakinabang ka pa rin. Amen. Amen? So, ano ibig sabihin? No? Lahat pala talaga, pwede pa rin maging kapaki-pakinabang. Right. Alam nyo, may mga kumpanya, kapag may edad ka na, sa Bisaya pa, footballo na. Tama. Ito, pansin ko lang, lagi kong sumasakay ng eroplano. Yung airlines na dilaw, wala kang dilaw ang mga suot ng babae. Wala kang makita na stewardess na may edad. Pero na nakita namin, halos bata. Pero ang PAL, mayroong mga may edad eh. May mga kumpanya na ang gusto nila mga bata. No? Right. Pag may edad ka na, may enslavement. Pag may edad ka na, hindi pwede ito. Pero sa gawain ng Diyos, hindi. Amen. Hindi mo pwedeng sabihin, hindi pa ako pwede kasi bata pa ako. Hindi pwede sabihin ni Sander, hindi pa ako pwede mag-sumlider, bata pa ako. Pambira, ang lahat ng mga bata iniibig ni Jesus. Amen. Right. Wapo man o maraot, mahal ng Diyos. Amen. Di ba? Hindi rin pwede sabihin na, hindi na ako pwede kasi may edad na ako, mahina ng katawan ko. Sabi nga ng Bible kahit na ikaw ay may edad na, pwede ka pa rin magbunga. Right. Pwede ka pa rin mapakinabangan. Amen. I will become profitable. Kaya nga, let us dwell in the house of the Lord always. Hanggang kailan, Pastor? Sabi ni David, all the days of my life. Hanggang kamatayan ako. Right. Mas maganda na bago tayo kinuha ng Diyos ba, pinakahuling lugar na pinuntahan mo, church. Amen. Parang si Nanay Juliela ba? Right. The last place that he went through is the church. Wednesday ba yun? Wednesday? Right. Wednesday. Pagkatapos niya, bye-bye. Gumanon lang. Kangiti. Ang pangit yung namatay ka, tapos pinakahuli mong pinuntahan. Casino. Di ba? Although ka, hinimatay mismo sa casino. Kasi pinusta mo yung titulo ng motor mo. Talo. Matay. Bakit? Pero yung namatay ka, tapos yung pinakahuling... Halimbawa, may namatay during the worship service. Ay, wag mo naman. Huwag dito. Pero nangyari din kasama namin sa Project 8, si Nanay Pe. Yun, mahal na mahal siya nun. Lahat ng gamit ni Nanay Pe nasa kanya. Mga alahas, mga yahay. Kaya nung kami nag-mission, mga namin yun, mga nasangla. Hanggang ngayon, hindi na natubos. Sipin mo, nag-preach yung missionary to China. Missionary King, mga apelido, Rod King.
Nag-preach, nagpatawa. Nagpatawa, nung tumawa si nanay pe, gumano lang, tapos biglang natumba. Kaya minsan, pipiliin ko na lang ng di ako magpatawa. Kasi baka mayroong masobrahan sa tawa dito. Nabulunan, nako. Basta ano yun, ano yun Sunday evening yun nag-preach siya. Siya yung preacher nung Road King. Tapos basta sa baba lang siya nag-preach ulit. Pagka biglang tumawa si nanay ko Parang, ganun. Pagka biglang natumba. Pagkatumba, binuhat ni Kuya Baron. Pagbuhat, basa na, umihi na. Sabi nila, kapag naihi na daw ang tao, wala na. Kaya, dinala. Patay. Si Pastor Arias, nag-preach din. Naihi na rin. Sabi ng pag-pray si Pastor kasi inatake, naihi na. Pero positive lang ako palagi nun. Inisip ko lagi yung tatay ko. Tatay ko lagi naman umiihi yun. Pag nakainom, umiihi naman palagi. Pero buhay man. Ang ganda yung buhay. No? Yan di totoo yun pag nakaihi, patay na. Dami kami. Hindi masyabis buhay na buhay pa. Ha? Buhay na buhay pa. Di ba? Ang sarap pag nasa church kayo, marami kang matutunan. Amen. Right. Amen? Amen. And sabi ni David, one thing have I desired of the Lord that will I seek after. I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. Just look at those people na sa church na lumaki. Sabi nga nila, Junjun, di ba, dito na sila lumaki. Hindi ko alam kung lumaki ba talaga Dito na sila. Pagdating mo dito, mga bata pa yan. Ilang taong ka ngayon? 32. Ha? So, 10 taong ka lang nung dito ako. Kasi 22 years na ako dito Si Junjun, ano pa? 4. So, hindi ka pa nun. Ibig sabihin, hindi ka pa high school. Hindi ka high school nun. No? At sila Jet, ang liliit pa nun. So, si Pastor Jake. Diba? Pero, iba yung... Huwag kayong okay may mangarap ka na magkapera ka. No? Pero lagi ko sinasabi, pagsikapan natin na maging tapat sa Diyos. Amen. Huwag kang magsikap na yumaman. Pagsikapan mong maging tapat sa Diyos. Kasi pag tapat ka sa Diyos, sasagana ka sa pagpapala. Handa. Pag ginabing magsikap kang yumaman, kasi pag nagsikap kang yumaman, baka mas mahalin mo na yung kayamanan. Ang sabi ng Bible, for the love of money is the root of all evil. Tingnan yung balita ngayon. Tingnan yung balita. Diba? Yung isang artista, idinawit sa... Diba? Pag tinignan mo, ang yayaman ng mga yan. Pero ang tanong, makikita nila yung pangalan nila, narinig nila sa balita, ito, dawit sa kaso, diba? Nakakatulong kaya sila? Meron kaya silang kapayapaan? Nakagaya natin? Wala! Tama, wala. Kasi na-picture na sila sa TV na grabe, di ba? Right. Pero iba yung nasa Panginoon ka. We have peace with God. Amen. Money cannot bring you peace. Right. Gulo ang dala ng pera. Right. Tingnan nyo sabihin na natin, hindi siya yung mastermind, pero meron talagang nagpapatay. Anong pinakadahilan? Kwarta. Right. Tama. Kwarta talaga. Diba? For the love of money is the root of all evil. Ang tanong, kaya pinapatay yun kasi ng tsupi. Ibig sabihin, ng loko. Bakit na naloko? Anong dahilan? Kwarta pa rin. Right. Pero, pag nasa church ka,
iba yung kasiyahan dito. Amen. Amen? Amen. Kaya nga, let us dwell in the house of the Lord. Why? Because the house of the Lord is the house of prayer. We will become prayerful talaga. We will become productive. We will become profitable. Kahit na mahina ng katawan mo, but if you can still pray, profitable ka pa rin. Amen. May mga gawain dito na hindi na kayang gawin ng mga mahihina. Diba? Right. Pero, yung pananalangin, wala itong pinipili. Right. Tama. Mas maganda ngayon may karamdaman ka, gawin mo lang, pray ka na mag-pray. Amen. Huwag kang magreklamo. Wag pumasok sa isip nyo ganito, ano ba yan Lord? Kung kailan ako naging tapat, bakit naging ganito ako? Never question God. Amen. Right. Huwag mong tanungin ang Diyos. Sabi nga sa Book of Romans, who art thou that repliest against God? Sino ka ba para magtanong sa Panginoon ng ganun? We're just the potter. We're just the clay. God is the potter. Yes. Ang gumagawa, di ba yung potter yung gumagawa ng clay? Ano yung ipuporma niya sa clay? Pwede ba magreklamo yung ginawa? Pwede ba magreklamo yung creations? Tama ba? Yung creatures sa creator? Hindi. Ito, pwede ba siya magreklamo? Bakit ganito ako? Dito pwede magreklamo. Right. Pero maraming tao reklamador, bakit ganito ilong ko? Ganun eh. Bakit ganito height ko? Huwag kang magreklamo, pasalamatan mo. Amen. Di ba? Kasi ganun ang Diyos natin eh. Kaya huwag kang maging pasalamatin ka lang, Lord. Thank you po. Araw-araw, salamat po. Amen. Amen? And all of God's people will say, Amen. Let's pray, Lord. Thank you sa gabing ito. Salamat muli sa inyong banal at makapangyarihang salita. Sa amin pong pagdulog sa trono ng inyong biyaya, banal na Espiritu, ay pumanguna sa amin. Muli, paalala niyo po sa amin yung mga dapat naming ipanalangin. Salamat po ng marami. Purihin ka sa pangalan ng Panginoon si Kristo. Ito kaya aming dalangin. Amen. Amen. Okay. Okay po. Sige, mag-pray na tayo. Muli, mag-pray natin yung ating church building construction, ha? Okay, salamat sa inyong panonood. Thank you for watching. God bless sa inyong lahat. Pakita muna natin yung yan. Sabi nga, buhay na patotoo. Those that be planted in the house of the Lord shall what? They shall still bring forth fruit in old age. They shall be fat and flourishing. Okay? Salamat sa Panginoon. Okay, tayo mag-pray na. Thank you for watching. Bye-bye.